Yung lalaki ni mami, ako daw bibilangan. Ay, bilangan niyo po. Gali mo lang. Gali. Sige. Okay, masakit ang mami. Okay. Makabasta naman, okay. Opo. Basta makabasta ng batbang ko. Sir, mga okay mo mag-follow up kami. Next week, mga bandang Thursday mag-follow up. Thank you po. Hindi na masamting balita siguro. Lang mo na dito. Nano niya po yung Ma'am Malu po yung nagkakilala kong parang tatang. Ayan. Ali, Elmo kayo nabigyan. No kami. Mayari ka, batalo mo ka. Ila na sa mga regions, particularly dito sa Region 3, ay meron mga hinaing ang mga taga-transport sector against the regional director na si General Albano. At nandito po tayo ngayon para ihatid to, no, because we are supporting, no, sinusuportahan natin ang panawagan ni Asset Vigor Mendoza ng NTFRB against corruption. He said, those who have evidence, those who have redress complaints, come out in the open. At ito na po, no? Ito ay pagsuporta po sa panawagan niya. Sumulat na po tayo ng complaint letter sa LTFRB board through the chairman, Asset Vigor Mendoza. At meron po tayong mga ipapakita, mga ebidensya ngayon. Videos, pictures, and of course, ang pinaka-importante ay yung statement ng ating mga complainants. Bagamat hindi po under oath to, no? Hindi na okay na under oath. No? Sa ngayon, they will submit their affidavits kapag nagpatawag na po ang LTFRB ng formal investigation. Pero ang paglahat po ng ating pong mga complainant ngayon hapon, na may umagang to, in person, hindi AI. At pakinggan po natin. So, meron po tayong mga pinamahagi mga press statement, no? At bago po natin ibigay sa ating mga complainant, lalatag ko muna kung ano po yung nilalaman ng complaint namin as the lawyer. So, we wrote 2 letters sa LTFRB. Isa ay dated November 21 at isa naman November 24, 2025. Ano po to? This is a formal complaint against the Regional Director of LTFRB Region 3, Retired General Richard A. Albano. At itong our complaint is for graft, for abuse of power at ang aming kahilingan ay magaling po siya, no, pending the investigation. So ano po yung mga inano po namin dito? Number 1, yung pong slots for Region 3 ng TNVS, he unceremoniously and without justifiable cause reduce it to 250 slots. No? At ang kanya pong gustong rota, instead of yung pong to any point in Region 3,
ay ginawa niya yung Tarlac at Bulacan to be announced. Hindi to be released later. Instead of 650 to 150 slots, okay sana yun. Pero ang problema, siya at yung kanyang mga kawani, no? We identified two of them. Sila mismo yung tumatanggap ng application at dinadala dun sa TNC, dun sa Transport Network Company, which is really a clear abuse of power. So, ito is an attempt to manipulate the TNVS, TNC in Region 3. The grave abuse of discretion, mamaya papaliwanag po nito. Tapos prejudice to the stakeholders. Aside from this, ay ang ating pong kasama dito ay isasabihin niya rin na hindi lang ito ang ginagawa ni Regional Director Albano sa Region 3 ng mga kabalastugan at mga korupsyon. Ilalahat po niyo. So, ating po ngayon ibibigay yung mikropono sa ating mga guests. Sa mga taga-Region 3, kilala mo yan, but he will also say ano yung organization nila, ano yung kanyang posisyon sa organization. So, sinistop na ni Yuman po. Isang mapagpalang malo po sa ating lahat, lalo na po sa pati pang kawani ng media na nandito ngayon, si Atty. Ton, na kung saan siya rin po yung abogado namin ng National Public Transport Coalition. On behalf of President Abdi, so atin nasa Cebu siya ngayon, in-authorize niya po ako to represent the group. At pasensya na kayo, marami akong sasabihin, marami akong nasumbrero ngayon sa dami ng posisyon ko. Po. Ang Alliance of True Leaders nationwide sa pangunguna po ni kasamang Wancho ng ACTO, UB Alliance of the Philippines, Ezekiel Longares, Pro Movers, Tourist Transport, Confederation Passenger Transport sa Gitnang Luzon, sama ng mga super at operator sa Pilipinas, National Federation of Cooperative and Corporation sa pangunguna ni Mr. Tindig Calabanzon sa pangunguna ni Ed Comia, Akap Mo Alyansa Kooperatiba at Korporasyon, kung saan Vice President din po ako. Kami po napapanahon to, kaya hindi man kami nakapront, po. Dahil kami po nasa sektor, kahit TNC po ang nag-complain dito to the council, alam naman po ang panawagan ng nakakarami, especially po sa mga religious group, napapanahon. Ano po? Accountability, transparency for good governance, nandito po sa press statement natin. Kung titignan nyo, parang po mas maliwanag, noong August po, pagkatapos umupo ni Abdi Albano, meron pong 112 slot, attorney. Pinos po yun, magtataka ka. Saan nakakita? Pinos sa website ng Region 3, may ebidensya tayo. Lunis po ng madaling araw. Wala pang ang working hours natin 8 to 5. Kahit isa, wala po naipasok sa grupo ng TNC. At nung turnover ceremony ni Abdi Albano at former Abdi Curo, pumunta po si former Chairman Qualis doon sa Region 3. Yung video po na to, ang kita nyo naman mamaya, naka-ID na sa opisina ng LTFRB Region 3. Pumunta sila sa parkingan sa likod ng opisina ng Region 3. Binuksan po yung pinto at saka compartment ng SUV. Yung dalawang basta pong dati po, pinasok sa compartment. Tapos kita nyo po yung empleyado ng LTFRB na tao ni General. Ang pangalan niya po, Richard David.
Isa lang po yun ha. Marami kasi ang mga ano. Tapos sa mga opisina ng TNC na kung saan may CCTV footage din na nag-a-attach sila ng case folder na kulay orange. Orange po kasi pag nag-apply ka ng TNBS, kulay orange. Orange po yung folder, which is unusual kasi dapat after po ma-accredit ng auto-accredited TNC, ang TNC po ang pupunta sa LTFRB, hindi yung tao ni Abing. Doon po may mali na po. So, maliban po ron, hindi lang si Richard David ang umiikot sa mga opisina at saka sa mga aplikante. Kasama rin po yung Paul Yabut. Mga former PNP personnel po yan. Ano po? Kaya, nagsisimula po yung presyo nila, allegedly. Makikita nyo naman yung dalawang basta, kung di ako nagkakamali, dahil hindi naman binilang, 200,000 yun. Yung presyo po nila from 160,000 per slot 230 at saka 300. Bakit po ganun kalaki? Slot ng TNBS. Slot po ng TNBS applicant. Bakit hindi pare-parehas? Pag po marami yung slot, mababa ang offer, 160. Pag paunti ng paunti, tataas to 200 to 230. Pag kukunti na lang po talaga, kahit 300,000 kakagatin mo per slot. Kasi yung sasakyan mo, inutang mo sa Toyota yun, naguhulog ka na ng walang income. Kaya mapipilit kang kumagat kahit kalating milyon. Bakit po? Abay, magkano 18,000 naman yung amortization ng isang unit mo, hindi nag-ooperate, hindi ka makakagat. Ganun po ngayon ang sistema, ang modus dyan sa TNBS application. So yung binanggit mo dalawang pangalan, anong kaugnayan kay General Albano? Tao niya po, staff niya, dala-dala niya mga pulis dati. Sila ba ay LTFRB? LTFRB personnel po kasi may ID. So tao po ni General. Tsaka yung transaction po nangyayari sa loob. Ipapaliwanag sa iyo. Kita nyo naman mamaya sa video. Nandiyon yung applicant. Dito halimbawa yung tao ni Albano na staff. May ID siya. Yung folder na kulay orange. Gano'n. Tapos pag nagkasundo na, pupunta doon sa ano, hindi niya hawakan yung pera kasi pwede rin. Pulis yan eh. Pwede may mark money siya. Pupunta po sa parkingan, bubuksan nyo yung sasakyan, makikita niya tapos yung compartment doon sa dashboard. Yung dalawang bastang 2,000, 2 piraso, sinilit doon sa sasakyan niya. Sa mga magkano, kasi sabi mo may bilang for TNBS na magkano. 160, 230, tsaka 300,000. So tingin ko sa mga magkano perang may pinag-uusapan. Karamihan doon, 200,000 kasi dalawang basta parehas ang kapan eh. Sir, naman ang pinag-dami ko lang yung walang ng transaction nangyari sa loob, sa labas nangyari ng LTFRB yung transaction na pinapanggit ko. Yung pong dokumento at saka yung orientation ng aplikante, tsaka kung magkano ang SOP, sa loob ng opisina, pero pagbayaran na po sa labas ginagawa. So yung video kanino galing? Kasi Sa isang aplikante po, i-reveal po namin yan pag na-file na po sa ombudsman, hindi po ngayon. Opo. Sa applicant po, malinaw na malinaw. Maririnig nyo naman po kung anong sinabi ng staff ni General Albano. Certain name, at actually, kahit yan eh, 4 na katao yan eh. Hindi muna namin sasabihin yung iba. May involved po kasi 2 abogado dito. Kaya sasabihin kung anong posisyon, mag-follow up ka na mamaya, maririnig nyo na po, pwede kong papanood sa inyo. Sir, na-identify niyo po ba kung sinong mga tao yung nag-deliver ng pera? Opo, yung complainant po. Aplikante. Aplikante. TNBS applicant. TNBS applicant po. Okay, sa kanila galing yung pera, sila rin yung nag-expose doon sa pag-deliver nila. Opo, kaya po napilitan mag-expose yan. Nagbigay na, hindi pa na-process yung kanila. Yung po ang masaklap dyan. Sir, gano'n tayo kasigurado na may kaugnayan sa General Albano doon sa 2 taong binabanggit? Ay, mga empleyado po, pwede natin i-verify sa region yan. Hindi naman magsusot ng idea kung hindi po siya empleyado. Ang sumasagot kayo na dahil yun na-appoint si General Albano, dala niya yun. Dala, makakasama niya talaga. Kasama. Hindi po dating empleyado kasi kilala ko po lahat ng empleyado sa region during the time of former Director Guro.